الفجر يرسم بالضياء على المآذن ألف هالا، والليل في وهن الرحيل يشد أطراف الغلال، والنجم يبدو كالسراج تراقصت فيه الذبالا، والصبح في ألق تنافس مد في زهو ظلالا، والنور من كافيه شلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome pong muli sa isa na naman natin pagtalakay sa mga fatawa ni Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin rahimahullah sa koleksyon ng kanyang mga fatawang fiqhul ibadat. At nagpapatuloy tayo sa pagtalakay sa kanyang koleksyon ng mga fatawa na may kinalaman sa Ramadan, sa pag-aayuno at iba pa mga gawain dito. Ang sumunod na katanungan, Fadilatu Sheikh, mahiya mufsidatus sawm. Minamahal namin Sheikh, ano ang mga nakakasira ng pag-aayuno? Wahal laha syurut. At mayroon bang mga kondisyon dito? At sumagot si Sheikh rahimahullah na na'am mufsidatus sawm hiyal mufattirat. Na oo, ang mga nakakasira ng pag-aayuno ay ito rin ang mga tinatawag na mufattirat. Yung mga nakakawalang saysay ng pag-aayuno. Wahiya al-jima'u wal-aklu wa-syurb wa inzal al-mani bi-syahwa وما بمعنى الأكل والشرب والكي عمدا والهجامة وخروج دم الحيض والنفاس هذه ثمانية مفطرات. Now, ang tinukoy ni Sheikh rahimahullah na mga nakakasira ng pag-aayuno ay 8. Unang-una dito ang pakikipagtalik, pangalawa ang pagkain at inumin, pangatlo ang paglabas ng punlay ng sinasadya o dahil sa desire o dahil sa pagnanasang sexual. Sumunod dito, yung anumang bagay na maaari siyang pangpalit o meron siyang kahulugan na ito ay pagkain at inumin din, ang sinasadyang pagsuka, ang hijama, ang buwan ng dalaw at ang nifas, ito ang mga tinatawag na mga mufattiratus sawm. Sa unang sinabi ni Sheikh rahimahullah, tungkol sa al-akil wa syurb wal jima', ang batayan dito ay ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, فَالْآنَ بَاشِرُهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ. Na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang tinutukoy niya dito ay ang mga gabi ng Ramadan. Na dito ay maaari kayong makipagtalik sa inyong mga asawa at gawin ninyo ang kung anumang pinahintulutan sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala na pakikipagrelasyong sexual sa inyong mga asawa. At ang tungkol naman sa pagkain at inumin, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضِ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Na kumain kayo at uminom hanggang sa maging malinaw sa inyo na dumating na nga ang oras ng Fajr. ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. At kapag dumating na ang oras ng Fajr, ay kumplituhin ninyo ang pag-aayuno hanggang sa dumating ang oras ng gabi. At ang gabi ay dumarating pagdating ng oras nga ng Maghrib sa paglubog ng araw. Tungkol naman sa inzalul mani, bisyahwa o ang paglabas ng punlay ng tao nang dahil sa pagnanasang sexual, fadaliluhu qawluhu ta'ala fil hadith al-Qudsi. Ang dalil dito ay yung sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isang hadith Qudsi. Sinabi niya, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Na ang tao na nag-aayuno ay iniiwan daw niya ang kanyang pagkain, inumin at magnanasa alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na ibig sabihin nito ay nakasira ng pag-aayuno ang pagkain, ang inumin at ang syahwa. Yaong pagnanasang sexual na ito ay nauuwi nga doon sa paglabas ng punlay ng lalaki o babae. Wa inzal al-mani, syahwa. At ang inzal al-mani nga na tinatawag ay syahwa o sexual na desire. Ngayon din sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa fi bud'i ahadakum sadaqa, na sa pakikipagtalik ninyo sa inyong mga asawa ay meron itong sadaqa o kawang gawa. Na ibig sabihin nito, ang pakikipagtalik
ang tinutukoy na syahwa dito. At ganyan din, nagtanong ang mga sahaba tungkol dito sa tinukoy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Buddha o pakikipagtalik na, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajar? Na, o sugo ni Allah, paanong mangyayari daw na gagawin ng isang tao ang gusto niya sa pagnanasang sexual at mabibigyan pa rin siya ng gantimpala? Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ara'aytum law wada'aha fi haram. So meron siyang gantimpala kasi sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakikita ba ninyo na kung gagawin ng tao ang bagay na haram, akana alayhi fiha wizr? Magkakaroon ba siya ng pagkakasala? Sumagot si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakadhalika idha wada'aha fil halal kana lahu ajr. Na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yung gagawa ng mga gawaing sexual sa haram na paraan ay mayroong parusa, kaya yung gagawa ng mga gawaing sexual sa halal na paraan ay mayroon namang gantimpala bilang kapalit nito. Walladhi yuda'u innama huwal mani ad-dafiq. Walihada kana al-qawl ar-rajih anna al-madhi la yufsidu as-sawm hatta in kana bishahwa. Na dito nga sa hadith na ito at sa tinukoy ng mga scholar, ang tinukoy na nakakawalang saysay ng pag-aayuno ay ang mani. Dahil ito ang malinaw na tinukoy sa mga dalil at pag-unawa ng mga scholar. Ang madi naman, ito isang uri ng likido na lumalabas sa ari ng tao na kapag nakaranas siya ng pagnanasang sexual. Pero iba pa ito sa mani, na ang nakasira ng pag-aayuno ay ang mani at hindi ang madi na tinatawag. Nang pinagkaiba nila, ang madi, ito ay lumalabas sa pagsisimula ng pagnanasang sexual, samantalang ang mani, ito ay lumalabas sa pagtatapos ng pagnanasang sexual. Ang sumunod na tinukoy ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah na nakakasira ng pag-aayuno ay ang makana bima'na al-akil wa shurb, ay anumang bagay na maaari itong maunawaan na ito ay isang uri ng pagkain o inumin o ito ay katulad ng pagkain o inumin. Wahiya al-ibr al-mugaddiya aklan wala shurban lakinnaha bima'na al-akil wa shurb. Na dito sinabi ni Shaykh rahimahullah, wahiya al-ibr al-mugaddiya allati yustagna biha anil akil wa shurb. Na kabilang sa mga tinutukoy dito ay yaong mga ini-inject sa tao na bagaman hindi ito pagkain, ay maaring maging kapalit ito ng pagkain o inumin na makapagdudulot sa tao, makapagbibigay sa tao ng nutritional value. Na halimbawa nga dito, yung dextrose na nakikilala natin na kinakabit sa mga pasyente, lalong-lalo na kung sila ay walang kakayanan na kumain o uminom o nais ng doktor na mapabilis ang pagpasok ng sustansya sa katawan ng tao na iyon na maaring nangihina para lumakas agad ang kanyang katawan. Na dito, isa ito sa mga pinagbabawal sa nag-aayuno dahil nakakawalang saysay ito ng pag-aayuno. Tinugtong ni Shaykh rahimahullah, lianna hadihi wa in kanat laysa aklan wala shurban lakinnaha bima'na al-akl wa shurb haythu yustagna biha anhu wa ma kana bima'na shay' falahu hukmu. Na bagaman ang bagay na ito ay hindi naman talaga siya pagkain o inumin. Na kung titingnan natin, hindi siya dumaan sa bibig o sa lalamunan ng tao at maaring hindi na siya dadaan sa sikmura ng tao dahil diretso na ito sa tinatawag ng mga ugat ng mga tao. Dahil ito ay mayroong epekto na katulad ng pagkain sa pagbibigay ng sustansya at lakas sa katawan, ito ay nakakasira pa rin ng pag-aayuno. At sinabi nga ni Shaykh rahimahullah, falahu hukmo. Ang hukom nito ay magiging katulad ng hukom sa pagkain sa pagiging nakakasira nito sa pag-aayuno. Walidhalika yatawakkafu baka al-jism ala tanawal hadihi al-ibr. Bima'na anna al-jism yabka ala hadihi al-ibr wa in kana la yatagadda bigayriha. Na dahil nga sa pamagitan ng nutrisyon na dala-dala ng dextrose at iba't iba pang mga
uri ng sustansya na ini-inject sa tao ay nananatili na malusog o buhay ang katawan ng tao kahit hindi siya nakakainom o nakakakain sa tradisyonal na paraan ng pagkain at pag-inom ng tao sa pamagitan ng kanyang bibig. Kaya dahil dito, ito ay mauunawaan pa rin na isang uri ng pagkain at inumin, kaya ito ay nakakasira ng ating pag-aayon. At ipagpapatuloy natin inshallah ang pagtalakay na ito matapos ang ilang mga paalala. والليل في وهن الرحيل يشد أطراف الغلال والنجم يبدو كالسراج تراقصت فيه الذبالا والصبح في ألق تنافس مد في زهو ظلالا والنور من كافيه شل الفجر يرسم بالضياء على المآذن ألفهالا والليل في وهن الرحيل يشد أطراف الغلال والنجم يبدو كالسراج تراقصت فيه الذبالا والصبح في ألق تنافس مد في زهو ظلالا والنور من كافيه شلا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Sa unang bahagi ng ating pagtalakay ay natukoy natin na anumang mga itinuturok sa katawan ng tao na mayroong nutrisyon ay makakasira sa kanyang pag-aayuno. Subalit paano naman ang mga itinuturok sa tao na wala naman itong nutrisyon o wala naman itong sustansya na ipinapasok sa tao? Halimbawa ay ito ay bakuna at iba pang mga tulad nito. Ang sabi ni Shaykh rahimahullah, amma al-ibra allati la tugaddi wa la taqumu maqam al-akil wa shurb fahadihi la yufattir sawa'un tanawalaha al-insan fil warid aw fil adalat aw fi ayyi makanin fi badani. Na tungkol sa tinuturok na mga gamot, halimbawa na wala naman itong sustansya na katulad na natukoy nating na halimbawa yung mga bakuna o vaccines na wala naman itong sustansya o hindi naman ito pumapalit sa pagkain o inumin sa pagpapanatili ng katawan o kahit ito pa ay itinuturok diretso sa veins o doon sa mga ugat o kaya ay sa muscle, ito ay hindi nakakasira ng pag-aayuno ayon nga sa nilinaw ni Sheikh rahimahullah. Ang pang-anim na nakakasira ng pag-aayuno, sinabi ni Sheikh rahimahullah, ay ang al-kay'u amdan, ang sinasadyang pagsuka. Ay an yatayakka al-insan ma fi batnihi hatta yakhruja min famihi. Na ang pagsuka, na ibig sabihin ilalabas ng tao ang laman ng kanyang tiyan sa kanyang bibig, ng sinasadya ay nakakasira ng pag-aayuno. Li hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu, mula sa hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man istaqa amdan falyaqdi. Sino man ang sinasadya niyang sumuka ay marapat na pagbayaran niya ang araw ng pag-aayuno sa araw na iyon. Ibig sabihin, nawala ng saysay o nasira ang kanyang pag-aayuno sa araw na iyon. Wa man dara'ahul kay fala qada'a alay. Samantalang yaon namang mga tao na hindi nila sinasadyang masuka ay wala silang kailangan na pagbayaran ng pag-aayuno, mananatiling tama at tuloy-tuloy ang kanilang pag-aayuno para sa araw na yaon kahit sila pa ay sumuka na. Wal hikmatu fi dhalika annahu idha tayakka'a faraga batnahu min at-ta'am wa ihtaja al-badan ila ma yarudu alayhi hadal khulu. Nang hikma dito ay dahil sa kapag sumuka ang tao ay nawawalan ng laman ang tiyan o sikmura ng tao. At dahil dito ay nangangailangan ang katawan ng pamalit sa kung anumang nawala sa kanyang tiyan. At magdudulot ito ng iba't ibang mga problema sa kanyang katawan tulad ng panghihina at iba pa. Walihada naqul, idha kana as-sawm fardan fa innahu la yajuzu al-insan an yatayaqqa. Sinabi Shaykh rahimahullah, kapag ang kanyang pag-aayuno ay obligado katulad ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan,
ay hindi maaari na siya ay magsasadya sa kanyang sarili na sumuka. Li'annahu idha tayakka darra nafsahu wa afsada sawmahu alwajib. Dahil kapag siya ay sumuka, ay napipinsala niya ang kanyang sarili at ang kanyang pag-aayuno ay napuputol o nasisira. Sumunod na nakakasira sa pag-aayuno, sinabi ni Shaykh rahimahullah, wa huwa khurujud damil hijama. Ito ay ang paglabas ng dugo mula sa katawan ng tao sa pamagitan ng hijama. Ng hijama, ito ay ang paraan ng paggagamot sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sa pamagitan nito ay sinusugatan ng bahagya ang balat ng tao. At ang sugat na ito ay papatungan ng isang bagay na parang baso at magkakaroon ng vacuum sa loob ng baso na ito na magiging dahilan para mahigop ang dugo mula sa lugar na yaon. Na ang hijama ay nga sa nilinaw ni Shaykh Al-Uthaymin rahimahullah ay nakakasira ng pag-aayuno. At ito, kapag nakasira ng pag-aayuno, ay dapat na pagbayaran ng tao ang araw ng pag-aayuno na ito. Ayon sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, after al-hajimu wal mahjub. Yung tao na nagpahijama at yung tao na naghijama ay pareho silang nawalan ng saysay ang kanilang pag-aayuno. Pareho sila na nasira ang kanilang pag-aayuno at marapat na pagbayaran nila ang kanilang pag-aayuno. So sa kaso pala ng hijama, ay hindi lang yaong nagpahijama ang nasisira ang kanyang pag-aayuno, pati ang naghijama ay nasisira din ang kanyang pag-aayuno ayon sa kahulugan ng hadith na ito na tinukoy ni Shaykh Al-Uthaymin rahimahullah. Sumunod, ang makhurujud damul haid wan nifas. Tungkol naman sa pagdating ng buwan ng dalaw o nifas ng tao. Falqaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum. Na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang babae kapag siya ay nagkaroon ng buwan ng dalaw ay hindi siya magsasala at hindi siya mag-aayuno. Waqad ajma'a ahlul ilm ala anna as-sawm la yasah min al-haid wa mitluha an-nufasa. Na ang mga scholar ay nagkaisa at nagkasundo na ang pag-aayuno ng isang babaeng may buwan ng dalaw ay hindi tama, gayon din sa mga babaeng may nifas o pagdurugo matapos ang kanilang panganganak. At ibig sabihin nito, hindi sila pinapahintulutan na mag-ayuno, bagkus ang pag-aayuno nila ay ipinagbabawal sa sitwasyon nila. Gustuhin man nila na mag-ayuno, ay ipinagbabawal para sa kanila ang pag-aayuno. Wahadi al-mufattirat, wahiyal mufsidatus sawm, la tufsiduhu illa bisyurutin thalatha. Ito ang 8 uri ng mga nakakasira ng pag-aayuno. Subalit ang mga ito na tinukoy na 8 ay merong 3 kondisyon pa rin na marapat na matukoy para malaman natin kung nangyari ang isa man sa mga nakakasira ng pag-aayuno na ito, kung ito ba ay nakasira automatically sa pag-aayuno. Ang tinutukoy ni Shaykh rahimahullah na 3 kondisyon ay ang al-ilm, wal-dhikr, wal-qasd. Ang kaalaman, ang pagkakaalala sa impormasyon na ito ay nakakasira ng pag-aayuno, at ang qasd, ang pagsasadya na gawin niya ang bagay na nakakasira sa kanyang pag-aayuno. Ay, an-nasaim la yufsidu sawmuhu bihadihil mufsidat illa bisyurutin thalatha. Na hindi masisira ang pag-aayuno ng tao liban na lamang na kumpleto ang 3 kondisyon na ito. Na sa pagbubuod, may kita natin tinukoy ni Shaykh Al-Uthaymin rahimahullah ang ilm, ang kaalaman, na ibig sabihin dapat alam ng tao na nakakasira pala yun ng pag-aayuno. Ang dhikr, dapat naalala ng tao na nakakasira pala ng pag-aayuno. Hindi niya nakain o nainom ang anumang pagkain o inumin ng dahil sa pagkalimot. At gayon din ang qasd, na ito ay hindi niya sinasadya. Halimbawa niyan sa pagkakalunok ng tubig ng isang tao na nagwuwudu, na hindi naman niya sinasadya na siya ay makalunok ng tubig, ito ay hindi niya sinasadya rin na gawain. Sa pagdaragdag dito, sinabi ni Shaykh rahimahullah,
na an yakuna aliman bil hukmi syar'i, na ang kaluhagan ng ilm ay dapat na alam ng tao kung ano ang hukmu syar'i ng bagay na yaon. Ano ang hatol sa Islam ng bagay na yaon na ginawa niya na nakakasira pala sa pag-aayuno. Wa aliman bil waqti ay bil hal. At gayon din marapat na siya ay nakakaalam ng mga oras o panahon o sitwasyon na hindi siya pwedeng kumain o uminom o gumawa ng mga bagay-bagay na nakakasira sa kanyang pag-aayuno. Fa in kana jahilan bil hukmi syar'i aw bil waqti fa siyamuhu sahih. Na kung halimbawa ang tao ay hindi niya alam ang hukom na ito dahil sa kakulangan niya ng kaalaman o dahil sa nagkamali siya sa pag-aakala, lalong-lalo na sa usapin ng oras. Halimbawa niyan, hindi niya alam na nagsimula na pala ang oras ng Fajr o hindi niya alam na nagsimula na pala ang oras ng Maghrib, ay maaring mangyari na hindi masisira ang kanyang pag-aayuno, siya man ay makakain o siya man ay aksidenteng makapag-iftar dahil sa maling pagtingin niya sa oras o maling pagtakbo ng kanyang orasan at iba't iba pang mga faktor na nakakaapekto kung bakit siya nagkamali. At itutuloy natin insyaAllah ang pagtalakay na ito matapos ang ilang mga paalala. والليل في وهن الرحيل يشد أطراف الغلال والنجم يبدو كالسراج تراقصت فيه الذبالا والصبح في ألق تنافس مد في زهو ظلالا والنور من كافيه شل الفجر يرسم بالضياء على المآذن ألفهالا والليل في وهن الرحيل يشد أطراف الغلال والنجم يبدو كالسراج تراقصت فيه الذبالا والصبح في ألق تنافس مد في زهو ظلالا والنور من كافيه شلال. Bismillah, alhamdulillah, salatu salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sa pagpatuloy natin sa ating pagtalakay sa tatlong kondisyon para matukoy kung ang pagkakagawa ba ng tao sa mga nakakasira ng pag-aayuno ay makakasira talaga ng pag-aayuno o hindi. At ang tatlo na ito ay ang al-ilm, unang-una ang kaalaman, ang pangalawa ang dhikr, na naalala niya ang hukom na ito sa oras o panahon o pagkakataon ng pagkakasira o pagkakagawa niya sa gawain na nakakasira ng kanyang pag-aayuno, at ang qasd, kung ito ba ay ginagawa niya ng sinasadya. Na sa pagpapatuloy natin, ang ilm ay mahalaga na kondisyon dahil kapag ang isang tao halimbawa ay hindi niya alam ang hukom sa isang bagay, ay maaari siyang mapaumanhinan. Gayun din halimbawa kung nagkamali siya sa pagdidesisyon tungkol sa isang bagay, halimbawa ay inakala niya na hindi pa dumarating ang oras ng Fajr kaya nagpapatuloy pa rin siyang kumain, o inakala niya na dumating na ang oras ng Maghrib kaya siya ay nag-iftar na. Siya insyaAllah ay pauumanhinan sa sitwasyon na ito at hindi masisira ang kanyang pag-aayuno. Ayon sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. O aming Panginoon, huwag mo kaming pananagutin o paparusahan sa aming mga nagawang kasalanan na nagawa dahil sa pagkalimot o pagkakamali. Na dito, sinabi na sa isang hadith mula sa iniulat ni Imam Muslim na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sa pagsasambit ng tao ng Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. O aming Panginoon, huwag mo kaming paparusahan sa kasalanan na nagawa namin dahil sa pagkalimot o dahil sa pagkakamali, ay tinugod na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagsasabing laqad fa'alt. Sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na tunay na ginawa ko na ito. Ibig sabihin, hindi tayo pananagutin ni Allah subhanahu wa ta'ala, bagkus tayo ay paumanhinan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nagawa natin pagkakasala na dahil sa pagkalimot o pagkakamali. At gayon din sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala
walaysa alaykum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Na hindi kayo pananagutin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kasalanan na nagawa ninyo dahil sa pagkakamali ninyo sa inyong mga pag-aakala, bagkus kayo ay pananagutin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa inyong mga gawain na sinadya o inintensyon ng inyong mga puso. Na dito ay malinaw ang mga batayan na ito mula sa Quran na ang tao na nagkamali sa kanyang pagkain bilang halimbawa o sa kanyang pag-inom bilang halimbawa ay maaring mapaumanhinan kung ito ay ginawa niya nang wala siyang kaalaman o kaya ay meron man siyang kaalaman subalit ang kaalaman niya ay hindi niya nagamit dahil sa kakulangan niya ng mga impormasyon kaya siya ay nagkamali. Katulad na lamang sa usapin ng pagkakamali niya sa oras at iba pang tulad nito. At gayon din, walithubuti sunnah fi dhalika fa fi sahih min hadith Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, at napatunayan sa sunnah mula sa hadith na inuulat ni Adi bin Hatim radhiyallahu anhu annahu sama faja'ala tahta wasadatihi akalain wa humal habalan alladhani tashuddu bihima yadul jamal. Na si Adi bin Hatim minsan ay nagtabi siya sa ilalim ng kanyang unan ng dalawang akal, at ito ay yung lubid na ginagamit para pantali sa paa ng mga kamelyo nang sa gayon ay hindi sila makatakbo o makatakas. Ahaduhuma aswad wa thani abyad. Nang isa sa mga ito ay itim at ang isa sa mga ito naman ay puti. Wa ja'ala ya'kulu wa yashrab hatta tabayyana lahu al-abyad min al-aswad thumma amsak. At ang ginawa niya ay nagpatuloy siya sa pagkain at pag-inom hanggang sa naging malinaw sa kanyang paningin kung alin sa dalawang ito ang itim at ang puti. Na dahil sa ginawa niya na ito, ay inabutan na siya ng pagsikat ng araw. Kasi saka lamang nagkaroon ng liwanag at saka lamang niya nakita na ang puti ay puti at ang itim ay itim doon sa dalawang hawak niya na okal. Na dito, waja'ala ya'kulu yashrab hatta tabayyana lahu al-abyad min al-aswad thumma amsak. Pagkatapos ito, saka lamang siya tumigil sa kanyang pagkain at pag-inom at nagsimula na siya sa kanyang pag-aayuno. وَجَعَلَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبْ حَتَّى تَبَيَّنَ لَهُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْأَسْوَدِ ثُمَّ أَمْسَكَ فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ. At nang dumating na ang umaga ay pumunta siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فَبَيَّنَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أنه ليس المراد بالخيط الأبيض والأسود في الآيات الخيطين المعروفين وإنما المراد بالخيط الأبيض بياض النهار والخيط الأسود الليل أي سواد. Na nang dumating siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay piniliwanag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang tinukoy sa aya na wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul aswadi khaytul abyadi min al khaytul aswad. Ang tinukoy dito ay ang pagiging maliwanag ng araw at ang pagiging madilim ng gabi. At hindi tinukoy dito ang literal na pagiging itim o puti ng sinulid o napamang lubid na obserbahan natin sa gabi. At ito ang tinukoy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa haaya na iyon. Walam ya'murhun Nabi sallallahu alaihi wasallam bikada'is som. At ang lesson talaga dito ay hindi naman siya inutusan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ulitin ang kanyang pag-aayuno. Na alalahanin natin na sa ginawa na ito ni Adi bin Hatim radhiyallahu anhu ay nagpatuloy siyang kumain at uminom hanggang sa nagliwanag na. Ibig sabihin, lumipas na ang oras ng Fajr. Dahil doon lamang niya makikita ang pinagkaiba ng hawak niya na lubid na itim at lubid na puti. Pero hindi siya inutusan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ulitin ang kanyang pag-aayuno dahil nagawa niya ang bagay na yaon unang-una sa kakulangan ng ilm o kaalaman tungkol sa hukom dito, tungkol sa hatol dito.
At gayon din, nagawa niya ito ng dahil sa pagkakamali. Pagkakamali niya sa pagkakaunawa sa aya na alhamdulillah ay nilinaw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa kanya. Li'annahu kana jahilan bil hukmi yadunnu anna hadha huwa ma'na al-aya al-karima. Na dahil siya ay mangmang sa hukom sa bagay na ito at inakala niya na ito ang kahulugan ng aya na nabanggit natin na ginawa niyang dalil kung bakit hinintay niya na maging maliwanag at hinintay niya na makita niya muna ang pinagkaiba ng itim sa puti na lubid sa pamagitan ng liwanag ng araw na naging dahilan para nanatili siyang kumakain kahit pa dumating na ang oras ng Fajr. At ito ang naging paliwanag ni Shaykh rahimahullah tungkol sa usapin na ito. At magpapatuloy tayo inshallah sa pagtalakay natin tungkol sa tatlong kondisyon pa na ito, ang ilm, ang dhikr at ang qasd, para maging malinaw at matukoy pa natin inshallah ano-ano ba ang mga nakakasira ng pag-aayuno ng tao, lalong-lalo na sa buwan ng Ramadan. At magpapatuloy tayo inshallah sa ating pagtalakay sa mga susunod pa natin mga episodes. Isang magandang araw sa lahat at sa mga kapatid nating Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والليل في وهن الرحيل يشد أطراف الغلالة والنجم يبدو كالسراج تراقصت فيه الذبالا والصبح في ألق تنافس مد في زهو ظلالا والنور من كافيه شل